Maybe you can share with us what you, the report that you shared po, ang DSWD po sa ating Pangulo para alam po natin ang kalagayan ngayon ating mga kababayan dyan po sa Cebu. Well, Ma'am Patty, of course, the presentation focused on the assistance provided by the Department of Social Welfare and Development. And we wanted to share also with you and to the public na in fulfillment of our mandate to augment the resources of the local government units para matugunan po yung pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng Bagyong Tino. As of 6 a.m. this morning, more than 278,000 family food packs have already been released to local government units and have been distributed to their to the disaster-affected families. In particular, nakapag-distribute na po tayo sa Mimaropa, particularly in the northern part of Palawan, there din po sa Region 5. In Region 6, likewise in Negros Island Region. In Region 7, nandito po kami ngayon sa Cebu. In Region 8, gayon din po sa Saraga. Sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, gayon din po sa province of Dinagat Islands. Nakapagpatid na tayo. As we speak, ay ongoing pa rin po yung distribution ng food and non-food items para agaran po natin matugunan yung pangangailangan sa pagkain ng mga kababayan po natin. This is of course aligned with the instruction of the President na tiyakin po natin na walang pamilyang Pilipino magugutom sa gitna ng ito. With this, si Bagyong Tino na ika-20 bagyo na pumasok sa Pilipinas ngayong 2025 pa lamang, masasabi niyo po bang nagkaroon ng bottleneck this time with Bagyong Tino? Kasi may reports po tayong natanggap, di ba Pat, kanina umaga nga, na may mga tao pa rin sa Cebu na supposedly wala pang natatanggap. May mga karatulan na nga di ba? Wala silang tubig, wala silang pagkain. Siyempre, di ba, alam naman po natin, it's not just the DSWD's mandate. Maraming mga ahensyang tumutulong. Pero ano po yung pagkakaiba ng bagyong ito? Bakit nagkaroon ng bottleneck if there was? At ano po yung bottleneck na yun na siguro kailangan nating i-address sa susunod na mga trahedya at bagyo? Ricky, actually, one of the challenges that we face in terms of our ongoing disaster response operations dito po sa Cebu ay yung pong pagpapadala ng tulong dun sa mga naapektuhan dahil some roads are still impossible at the moment dahil nga po nakita naman natin na talagang makakapal yung putik sa mga daan pagkatapos na tapos yung pag-uulan at yung pagbabaha, nakita natin matataas po yung putik sa mga daan. So that's one of the challenges that we face together with the local government units kasi last night kami po ay nakipagpulong with Secretary Rex Gonzalian doon sa ilan sa mga mayors at isa nga po ito doon sa mga nakita. And of course, sa DSWD naman po, while we have already prepositioned goods sa iba't ibang mga warehouses up to the last mile hanggang sa mga local government units, yung lamang pong pagpadala nga doon sa mga lugar na naapektuhan was one of the challenges because of the reason I cited. But since nag-clear up na po some of the roads, nakakarating na po kami and in fact, yung team din po namin nakarating na ng Yunwan, ng Talisay, and ng Mandaue. And yesterday ay kapagpadala na po tayo ng mga tulong. And sabi ko nga po, ngayong araw ay nagpapatuloy sa ito.